Likas sa ating mga Pilipino ang pagpapahalaga sa mga may edad dahil malalim na nakatanim sa ating kultura ang paggalang sa mga nakatatanda. Kaya naman sa ating lipunan, malaki pa rin ang naiaambag ng mga senior citizens sa pagsulong ng ating bayan. Case in point, ang ating mismong presidente at majority ng kanyang cabinet members ay mga senior citizens na. At itinuturing natin sila ng mga institusyon na sa kanilang mga larangan. Dahil na rin sa kanilang time-tested knowledge and experiences, sigurado tayong makapagbibigay sila ng guidance sa atin. Usapang senior citizen at kung paano nga ba maging produktibo ang pag dumating na sila sa ganitong edad. Ang ating pag-uusapan sa isang oras ng makabuluhang talakayan ngayong araw. Sa ating What's Brewing, kasama natin si Conrado Pereras, ang founder ng Wellness Organization Worldwide. At sa atin namang Espresso Self ay sinamahan si Gabi at Rona ng isang special guest, a retired warden who at his sunset years, ay very active at vibrant pa rin. So huwag niyong palalampasin ang usaping yan. And since our focus will be on the elderlies, we'll tackle holistic health of senior citizens with Doc Leia and Daislin in our Doc Talks. Interesting at relevant na naman po ang pag-uusapan natin ngayon, kaya wag po kayong bibitiw, mapa-senior citizen man kayo, kabataan o kahit na anong edad. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman, si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe. Bilang mga Pilipino, mataas ang pagpapahalaga natin sa mga nakatatanda. Sa katunayan, isa tayo sa mga iilang bansa na gumagamit ng mga salitang paggalang mula sa ate, kuya, lolo, lola. At bukod dyan, nakasanayan din naman natin ang katagang po at opo. At pati na rin ang yung pagmamano bilang pagbati. Normal talaga sa ating kultura ang gumalang sa mga nakatatanda, lalo na kapag sila ay tumungtong na sa edad na 60 pataas. Alam nyo ba na 7% ng population natin sa ngayon ay nabibilang sa grupo na yan? And by 2025, inaasahan na tataas pa yan to 10% dahil ayon sa mga pag-aaral, mas mataas na ang lifespan ng mga Pilipino sa panahong ito kumpara noong 1970s. Baka parang wellness kasi ang dahilan, anak, ano ha? From 3.2 million noong 1990, nasa 6.2 million na noong 2010 ang bilang ng mga senior citizens. At dahil sa improvements sa technology at pagganda ng lifestyle din naman, marami na sa mga senior citizens ngayon ang nananatiling physically and mentally active. At nabanggit na nga natin kanina na kahit ang bago nating elect na presidente ay membro din ng grupo, no? At in fact, majority sa kanyang kabinete ay nasa senior citizen na kategorya. Ang pinakamatanda nga doon, Reza, ay si Secretary June Evasco at 72 years old. Wow, interesting po yan. Talaga nga naman na age is just a number. And even in our sunset years, we can still be very productive. Yan ang papatunayan ng guest natin ngayon na si Mr. Conrado Pereras, ang founder ng Wellness Organization Worldwide. Wellness. Napakaganda pag-usapan yan, Reza. And along that, ay kapag ang tao ay fit, mentally, physically, and he then becomes more productive sa ating lipunan. At tama-tama naman, magaling ang ating guest pag wellness ang pinag-uusapan. Hindi naman siya mukhang senior, Welcome to Lighthouse Cafe, Conrad. Maraming salamat, Bishop Ruben and Reza, for inviting me over. Yes. I have not been on TV for quite a while, so this is a real opportunity. Eh, lalo na, meron na tayong mga ilang puting buhok, Parang bagay na bagay tayo sa topic na to. They used to tell me that it's still salt and pepper. Salt and pepper. So, tell us, what led you into this thing about masyado kang passionate sa wellness, especially sa mga nakatatanda? Well, at the turn of the century, I changed my line of business. Yes. I used to do a lot of selling photographic products. Yes. And when I was looking at the horizon as to what is likely to come, I think the field of wellness was just sprouting up. In fact, this was driven by a book that was published in the US in 2002, which they called the Wellness Revolution. And in that book, they said that it was $1 trillion
industry in the US alone. Oo, yes. And by 2007, this has already doubled to 1.9 trillion US Wow. dollars. So Wellness. it was a very big market to start with. And if you're in any of the sectors which wellness covers, Yes. you certainly has a big potential. Oo. So But it's not for the business side alone, no? Yung financial side, but you're engaged in many advocacies. In fact, magkakasama tayo doon sa ating Seniors Move. Kaya nga nung nag-iisip kami, what can we do para tulungan natin yung ating mga kababayan at magbigay ng kaisipan tungkol sa paano natin matutulungan maging productive ang mga nakatatanda. Naaalala ka kaagad namin. Kasi masyado kang passionate sa area na yan. in the early years, I looked at it as a business. Yes. But as I noticed that I was no longer a spring chicken, I thought that probably it should be looked at it from the vantage point of the graying population. Yes. Yeah. And when you look at Europe, for example, it is a graying population. And when you looked at the US, the same story. And if we don't watch out, Yes. we will have more senior citizens Than than younger. the younger ones. But it is true, hindi mo dapat pinag-uusapan ang wellness kapag umakyat ka na, tumuntong ka na sa pagiging senior. Dapat maaga pa, aware ka na. Correct. Preventive, Oo. kumbaga. You have to start early because if you reach 60, for example, for many people, it's too late. Oo. You Alam mo, cannot bring naisip back. ko nga alam mo anak ito, no, Reza, pag ako yung nag-abroad, ay nakikita ko yung mga ibang countries, meron silang halimbawa, Thai, puro mga health, mga puro health food ang pinapresent nila. Products, yeah. Chinese, Japanese, di ba? Korean, puro mga health foods. Pag napunta ako sa mga restaurant ng mga Pinoy, parang pamatay lahat no? Lechon. Lechon, dinuguan, so crispy pata, masarap pero parang hindi tayo talagang nag-advocate ng parang patay kung patay Yes, correct. And that's probably brought about by our own culture. Yes. We are fun-loving people, and whenever there is fun, there is food. Yes. And if you don't watch your diet, Right. you are going to indulge. Oo. Hanggang sa hindi mo May nagsabi nga sa alam mo Bishop, sabing ganyan, ang lahat talaga ng ang pinaka-culprit talaga dito, sugar. Naisip ko, lahat may sugar din tayo May kanin, sinangag, lahat. Yes. Mataas nga sa sugar ang kanin. Pati puto, pati kutsintado, lahat yan. lahat ng carbohydrates. Oo, lahat ng carbo. Kaya ang problema dito, which is reflective of the problems of the world, is obesity and diabetes. No? Yeah. Itong dalawang magkatambal na sakit na ito, they become epidemic in proportions. Right. And if you don't watch out, we will be at the top of the list. No? Oo. Sir, ano po ba talaga yung parang activities or mga ginagawang programs itong wellness organization Yes. worldwide? Itong wellness organization worldwide promotes what we call the AAA wellness. They're summarized in the three letters AAA. The first one is awareness. So itong aming organization, we try to promote and educate people on what wellness is all about. So we talk about anything and everything about wellness. Sabi nila, wellness is not a destination, it's a choice. So when you look at the health paradigm, for example, destination yun from where you are to a deteriorating situation as you get older. But if you adhere to the concept of wellness, it's a choice. You can change your lifestyle. So, Okay. and it can bring you to unlimited high-level wellness ika nga Yes. sa Western world. Yes. So yung advocacy namin revolves around promoting the concept of wellness, but it goes beyond the awareness campaign, which is the education side. We go into assessments kasi numbers don't lie. So you've got to know your numbers. So we subject people to the health check. Oh, Yes. So yung biometrics nila, Right. kailangan ma-identify, and you look at their sugar level, you look at their blood pressure, you look at their hip-waist ratio, and there are parameters. No? Paano niyo ginagawa yung assessment na yan? Do you put up mga
mga facilities? Merong mga facilities that we're affiliated with, no? So we send the people there to get their blood checked. Yes. And they use the normal Big Five na tinatawag nila. So yung parameters na yon pinifeed namin into a system called My Biocheck. Oh. And it issues you a report card. Alam mo naman tayo, lumaki tayo sa report cards, di ba? Yes. Either A, B, C, D, or 1, 2, 3, 4, Oo. 5, no? So this is, you encourage regularity sa Yes, ito. we encourage people to have their health checked regularly. And beyond Kasi ang Pinoy yata, hindi magpapacheck hanggat hindi walang nararamdaman. Eh, no? Oo. Libre po ba yung check-up na yan, sir? No, it's normally, kung sa government, libre. But you're covered by PhilHealth Yes. anyway. Oo. But for most people who are employed, they're covered by HMOs. Yes. So they have the regular Check-up. sa industry they call it APE, Annual physical exam. Oh. And if you are in the higher echelon of management, you've got your Executive check-up. executive Yes. check-up, no? Oo. So ang tanong doon is how healthy are you? So the health check will respond to that. But going beyond that is the well check. So ang tanong naman doon, how well are you? Oo. And that's a very tough question, and there is a questionnaire that we subject the individual to respond to, and it measures the degree of wellness you have in terms of the different dimensions of wellness. And alam mo naman yung dimensions of wellness depending on who is talking. Yeah. Merong social, physical, emotional. Holistic pala. no? Yeah, this is a holistic approach. So what's the term for the third A? The third one is action. Oh. So meron kang awareness, Awareness. meron kang assessment, kailangan may action. Kasi pag walang action, you won't move from where you are to where you want to be. So Oo. kung may problema ka ng obesity, which is overweight, kung meron kang high sugar levels, which means you're diabetic, type 1 or type 2, Which means talagang hindi ka pwedeng maging well kung wala kang action. kailangan may action. May Oo. action. So yung action naman, tatlong klase. Hindi mo pwedeng ipanalangin lang yun. Igulo mo po sa akin yung wellness. Oo, and you cannot ask somebody to do it for you. You have to do it You have to be in it. yourself. Yes. Oh. Yeah. So, depending on your situation, tatlong klase yung proposed solutions. One is nutrition. So, what Okay. you put into your body, it becomes you. So, if you eat a lot, quantity versus quality, Yes. so you get the problem, no, Oo, of obesity or diabetes, no. Oh. The second one is exercise. You've got to keep on moving, no. Yes. Exercise kasi is strenuous eh. We recommend physical activity, especially for senior citizens Seniors. like me, no. Oh. But Tulad if po you're- ng ano yan? Mga Zumba. ganun. Zumba is one, pero it can be strenuous as well, no. Yeah. Brisk walking, I think, is the safest, no. Oo. If you walk 30 Eh, yung exercise sa computer. ano lang yan, Daliri. fingers lang yan. Fingers lang ang nag-exercise. So, diba, Exercise. stretching the imagination, Oo. it won't work, no? It won't work. It won't Talagang dapat physical action. Kailangan may physical action. And the last one is energy management. Sabi nila, everything is energy. So if you manage your energy, you manage your stress level, you will be okay. So yun ang three Alam categories mo, ang of ganda action. nito. Galing, And that actually Program needs talaga. to be cascaded down. Kaya tamang-tama ito sa ating programang ito. Yes. Okay, now, kasi ang perception sa ating lipunan ay ganito. Pag matanda ka na, wala ka ng value. Yes. Kahit ginagalang kita, kahit magpo at opo pa ako sa'yo, pero ang tingin ko sa'yo, wala na, lipas na po kayo. Okay? Parang ang dapat i-correct yung mindset ng mga younger generations din. Correct. So, is there anything we do about that? Kasi, alam mo, sa Amerika, hindi ako kampante sa ginagawa nila. Pag matanda na yung magulang, They put itatapon nila doon sa, Home for the aged. Oo. So, what can you say sa mga younger generations? Paano nila gagawing productive pa ang kanilang mga elderly? Ano yan eh, mindset, both of the young generation and the older generation. Okay, no? sige. Yung younger generation kasi, they have to look up to their parents Yes. as the depository of all types of knowledge. And therefore, this has to be passed on. Yes. If you just keep it to yourself,
what use is that going to be? So kailangan ipasok mo so you can do mentoring, no? Yes. Mentoring. Need not necessarily be your children. You can find somebody in the community Yes. that needs mentoring. Depending on what is your level of expertise, no? If, for example, if you're a corporate executive, you can get into mentoring the up-and-coming managers because you've got that stock of knowledge already, no? Okay. So you have to look at it from the standpoint of body, mind, and spirit, no? So, for example, you've been a good sportsman, a good golfer. Why don't you go and teach the younger ones how to Yes. play better golf? Kaya yung apo ko, tennis? tuturuan ko mag-golf. Eh. Correct. Oo. And the principle is, you cannot give what you do not have, di ba? So, take Totoo stock yan. of what you Totoo have yan, no? and what can you share. So, in the field of the mind naman, if, for example, you have been a professor Yes. for so many years, why don't you share that via consulting? You can be doing advocacy work at the same time continue to generate income for your own. And if you don't have the money, if you've accumulated enough or more Yes. than enough, Yes. you can always use that for your advocacy work, di ba? And of course, what is most important is if you're coming from that spiritual field where in the end it is where you end up, you might as well do your spiritual apostolate, no? Di ba? Yan ba yung tinatawag na apostolic, para sa mga apo na lang? Correct. So, yan ang pwedeng gawin ng mga senior citizens. They did not be spending their time taking coffee in the mall. They can still be productive. I'll share you a verse of Bible. No, it's found in Psalm 71 and verses 9 and 18. Ang sabi sa verse 9, panalangin ito ng psalmista. Ang sabi niya, "Cast me not off in the time of old age. Forsake me not when my strength fails. Now also when I am old and gray-headed," na parang tayo ngayon, "O God, forsake me not, until I have showed thy strength unto this generation, and thy power to everyone that is to come." Kaya tama yung sinabi mo eh. No? Kung ang ating upcoming generation ay matututo rin kung anong dapat gawin sa mga nakatatanda, ay dapat manggaling din sa atin eh. We actually should be able to teach them yung productivity. Yes. Di ba? Well, one thing is this. Isa rin sa advocacy mo is to provide productivity sa elderly. What can you say about that? Kasi mas kailangan natin yan ng partner sa community, partner sa business, di ba? Magtulong-tulong na lang tayo rather than setting the elderlies aside. Ay bigyan natin sila ng room para they can, within their sphere Opportunities, so yes, they can be productive. Sabi nila, there are 5 elements of well-being, Yes. regardless of whether you're in your teens or in your old age. One is you should be able to discover in your life what makes you happy. What makes you happy doing from the waking hours to the time you go to bed. If you discover that, whether you're in your 60s or in your 40s, then you can improve your well-being in that area. Yes. So you can also improve your social well-being by visiting your friends, Yeah. visiting your parents, attending to your children, socializing. You need to socialize Right. in a very productive way. Yung, no? alam mo yung seniors move, no? Yes. Yung ating organization para sa mga seniors, nag-activity yon sa mga ilang malls. Yes. And Yung ba ang ano niyan, ang mga membership nitong organization? lumalaki na, Reza, lumalaki na. Yes. Pero naalala ko, minsan tayo nag-event doon sa isang mall, ang nagpunta ron, Reza, yung mga nagbi-business ng mga tabs, ng mga smartphones and everything. Na seniors po. No. They taught the seniors. Tuwa sila nung sila okay. Para maging nakaka-Facebook na. Yes. Pero in today's age, yung don't cast the seniors in terms of being at home with new technologies, no? Kasi marami na rin dyan techie. Yes. Sometimes they know even more than what Correct. the younger generation and use the technology more productively, no? But I think what I see in the socialization
side is that using Facebook, for example, they're able to connect and reconnect Right. to the classmates that they've never seen Ay, oo for nga, years, right. diba? Oo. Like ako, tinitingnan ko na ngayon. Instead of looking at the obituary every Sunday, I look at who is in the Facebook. No? Yung ating seniors move, which is Tapos for sa vitality and energy. tapos pag-uusapan nila pag naka-connect sila, ano nagamot mo ngayon? Yes, correct. So you're talking of productivity for the seniors. I think there's a lot of room for them to live a productive life. For as long as they know their position or their situation. No? Yes. But I think what's important in being able to improve their well-being is that they should be physically fit. Right. So, kailangan mag-exercise yan. Exercising the mind, exercising the body. They're both important. So, kung maglalakad ka lang araw-araw, so that guarantees that at least your blood pressure can be maintained or Lumabas improved. kayo, may discount naman. Madali yung ID mo, may discount naman. Pumunta ka sa mall, mayroong mga cities sa atin dito na nagpo-provide pa siya na ng libreng sine. Exactly. Oo. That is... Walk, di ba? Yun eh. I think being able to work on your iPad or your smartphone is Yes. another way of exercising the mind as well, no? So, but at the very least, what you should be able to do is to do something beyond what is good for you. And this is doing something for your community. Oh, yes. And this community work improves the well-being of the individual, because when you do something beyond what's just for you, that is another source of happiness. Oh. Especially if you're able to minister Yes. to your community. Like, for example, every last Friday of the month, I bring a speaker to the senior members of my community, Oh. and they look forward to. Normally, I bring them some doctors, no, and Yes. in varied topics, so they get to know how to prepare their own food, even though they are in their 70s. We teach them what's the right nutrition, and we teach them how to play better golf if they're still capable of. So may partnership din po kayo with different communities? Ganun Yes, po ba yung work? yes. What we started with our village, we also administer to other organizations. No? Doon sa wellness organization worldwide, marami kasing associations doon eh. Merong spa association, merong herbal Yes. producers association, merong chamber of cosmetics manufacturers, merong Philippine Health and Wellness Society, merong chiropractic association, Galing. naturopathic association of fitness. In fact, hindi lang professionals, organizations hindi lang partnership. This can actually be a movement, and this should be a movement sa lahat. Yes. No? Yes. If we can spread this out and cascade this sa ating iba't ibang level, no, sa ating society, it can do very well. Yeah. Ang pinakamagandang advocacy is yung tinuturo mo yung wellness sa kabataan. Because if they start early, Yes. we will probably produce better, not only better looking but physically Yes. fit senior citizens. No? After all, when you prolong your age, you're not achieving youth. You're just prolonging the old age. But if you're physically fit, you won't be a burden to your children. no? Correct. You won't be a burden to your community. no? So maganda itong advocacy, and now that I've been a senior citizen, I enjoy talking also to Yes. other citizens without neglecting my contact with the younger ones. No? Because you've got to continue speaking their language. Meron po ba kayong website or parang Facebook page that our senior citizens We have a can website check? that's under construction. It's wellnessworldwide.com. Yeah. Okay. Oh, So, pero for ang tabayanan mo dahil binubuo pa namin yung seniors. Yeah. Yung seniors move, it's going to be a movement which will minister to the senior citizens. Yes. No? Oo. After all, MOVE stands for Movement on Vitality and Energy. So, tama ba? Maganda. Yes. Yeah, We believe that, no? At para naman sa akin, it's not just providing biblical principles. It's providing life. Correct. You know? So, napakaganda na itong pag-uusap. Itutuloy pa natin to, Conrad? Yeah, basta Oo. tandaan lang natin na if you look at our lives in compartments, the first 20 years we spend those 20 years preparing ourselves for the next 20 years. In those next 20 years,
are probably the most productive Oh, yeah. years, trying to eke out a living, providing for a family. If I will ask you to say something to seniors, what will you tell them? Or you can address our audience. Oh. Yes, so sa mga pareho po naming senior citizens, huwag kayong magatubiling magtanong sa mga tulad namin na dumaan na dyan para we can administer to your needs in terms of improving your physical fitness, your the integrative way of attending to yourselves, body, mind, and spirit, no? And look at the AAA wellness program that we have, where you're being made aware of what wellness is all about. You're being assessed of where you are and where you want to be, and being able to take the right actions to change from negative to positive lifestyles. That So, yun po ang very good. masasabi ko lang. Conrad, maraming salamat. I believe, Maraming salamat din for inviting me over, and I hope this is meron not the hindi, no, first and last. this will not be meron pang kasunod dyan because this is an advocacy for us and we intend to help our communities. Okay. Okay. Maraming salamat po. That is a very good opportunity. Now, if we are active sa ating golden years, samahan naman natin si Gabby at si Rona sa Espresso Self, kasama si Jackie Chan, who is himself retired na as a warden, but who is still very active and energetic sa kanyang matandang-matanda ng age. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Rona, hindi man nalata pero 30 ka na, alam ko yon. After 30 more years, magiging senior citizen ka na. Ano ba yung nakikita mo after mo mag-60? Wow, salamat sa pag-age drop, Gabby, Pero hindi natin dapat kalimutan ang fact na mauuna kang maging senior citizen kaysa sa akin. Kaya okay lang yun. But going back to your question, actually, Gabby, ngayon pa lang ay meron na akong #senior goals. Kasi alam mo yung mommy ko, even at her age, ay nakakasabay pa rin siya sa akin at sa aking mga kapatid na puro mga lalaki, and even my kids. So, syempre, when I reach her age, ay gusto ko rin namang maging katulad niya na nagagawa yung mga gusto niyang gawin. Wow, that's great to hear, Rona. Na bata ka pa, meron ka ng #senior goals. Ako rin pag-iisipan ko yan. Pero Rona, wala ka sa parents ko. Both my parents are also seniors. Pero they look very young for their age. Mami ko hindi man nag-gym, ang kanyang exercise ay walking, dancing, and cooking. Daddy ko naman, siya nagturo sa akin mag-basketball, and even up to now ay naglalaro pa rin. Add mo pa dyan yung new passion niya, which is gardening. How sweet naman. Actually, Rona, speaking of active seniors, meron tayong member dito sa Lighthouse Bible Baptist Church. Lakad pa lang, di mo akalaing senior na siya. Let's welcome our special guest for today, Mr. Jackie Chan, who we also fondly call Papa Jack. Hi, Papa Jack. Welcome po to Lighthouse Welcome po Cafe. to Lighthouse Cafe. Magandang araw sa inyo lahat. Yeah. Parang nahihiya pa si Papa Jack or nagwa-warm up pa lang. Nagwawamak lang. Ayun. Nagwawamak lang Papa pala. Jack, I hope you don't mind, no? Ilan taon na po ba sila? 62. Wow! 62 na si Papa Jack! 6'2". Hindi 6'2", halata. wow! Hindi halata sa kanyang itsura, Hindi, no? height ha. Yung edad yun, 62. Oo, 62 years old na. 62. Pero kitang-kita naman na very fit pa rin si Papa Oo, Jack. Parang naiingit ako ron eh. Papa Jack, paano niyo po ba na-maintain ang inyong magandang pangangatawan? Unang-una, siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa biyaya binigay sa akin na tayo malusog. Opo. At kahit na kinakailan natin araw-araw, may halong malunggay. At ang exercise natin, kamukha sinabi mo, nanay mo, brisk walking. Dapo? Mga yung nga, nabasa ko yan, 10,000 step, 3 hours, nalakan yan. Tapos, yung nga, gardening. Meron akong tanim na guyabano, kalamansi, kamatis, talong, Dami. malunggay. Parang bahay. Talagang into gardening talaga bahay sila kubo ng na Papa to. Jack. Malawak-lawak yan, tapos magwawalis ako. Tapos, meron tayong konting push-up. Para Ayun, lumit ang physical ating activity. tiyan natin, di ba? At yun nga, sa aminin ko at hindi, ako po ang naglalabas sa amin.
Ayun, mukhang magandang workout pala ang paglalaba. Hindi naman po kayo malungkot dyan. Pero bago po natin balikan yung mga ginagawa nyo ngayon na Papa Jack, balikan po natin, maiksi-maiksi lang po, konting background Ayan. tungkol sa inyong buhay. Wag po yung 60 years, siguro maubusan po tayo. Yung mga oras. previous na job siguro na tinake ni Papa Jack. Dahil tayong Police Quezon City, Police pala. Opo. 1979, April 1, at ang nag-interview sa atin para maging police tayo si General Tomas Caringan. Ayun, kilala mo yun? Hindi eh. Ako din, Kilala ng pero daddy mo yun. ayan. Tapos, inoperan tayo sa Bureau of Jail Management and Penology noong 1991, July 1. Okay. Hanggang sa nag-retire ako, at the age of 56, 2010, yun na. Tapos ang career. So ngayon kasi retired na si Retired, Papa mas Jack. dumami ang trabaho ko. Ayan! Anong dagdag po sa inyong trabaho ngayon na Lunes, retired na Martes, kayo? Merkules, naglalaba ako. Talagang nasa paglalaba. Para maihugot po, Papa Jack eh. Namamalengke. Opo. Ayan, o may iba naman. Malengke. Mamalengke. Punta sa supermarket, pupunta ka ni Commander, bumili ka nito, bumili ka niyan, bumili ka nun. Yes, ma'am. Oo, agad. siyempre, ganun pa rin. Opo. Kung noong araw ay yes sir, ngayon ay yes, Yes, ma'am ma'am. na si Papa Jack. Commander in chief eh. pa pala kayo. Oo, yes, ma'am ako eh. So balik po tayo sa topic Oo. Topic ulit, topic ulit. Yung dati po, nung mas kabataan nyo pa po, ano po ba yung klaseng lifestyle meron kayo nung time na yun? Ano po yung mga hilig ninyo? Were you into sports? Anong edad? Mga kabataan? Nung nagtatrabaho pa po kayo, for example, nung nasa BJMP pa po kayo. Sa jail talaga di ako napagkakatulog dyan eh. Kasi pag may tumakas, ikaw ang officer of the day, kasama ka sa kaso. Pag di mo nahuling preso, malamang matanggal ka o masuspindi ka. Buti nahuhuli ko naman. Pero nung time na yun, Papa Jack, no, you have to keep your body fit. Ano? Oo. How do you do that po? Yung diet, exercise. Pero itong huli, talagang matindi exercise ko. Dati di ako naglalaba eh. Ngayon talagang sa akin napunta yung paglalaba. Papa Jack, ang topic po natin, active lifestyle, hindi po household. Kailangan lagi kang nagdasal, laging masaya ka. So, tayo po natin ulit, Papa Jack, no? Kanina na-mention yung police kayo. Oo. Tapos, masipag di kayo sa household church. Lahat po ba to parang nagtatagpi-tagpi para sa... Sa holistic Oo. ano niya. Kasi nga, kami talaga, walang kasambahay talaga eh. Siyempre, kailangan makatapos yung mga bata. Kailangan, buti matipid si Commander. Talagang pag sinabing niyang, ito lang ang ulam. Talagang, yan lang talaga. Okay. Gulay naman yan eh. Opo. Kaya mahilig talaga sa gulay. Pero mahal niyo po si Commander. Aba, pag hindi mo ano yan eh. Siguradong may kalalagyan ka. Parang nire-report niyo po kasi Oo, siyempre, alam mo, Commander yan. Kailangan susundin mo yan. Papa Jack, active lifestyle. Yan. Yun nga. Paano ba siya de-define? Ano ba yung, kailangan ba may kasama exercise, nasa nutrition ba yan? Alam mo kasi, may nabasa ako dyan, na pag sobrang stress mo, 50% magkakasakit ka pag sobrang stress. Diba? Stress sa trabaho, stress sa negosyo, stress ka sa business mo. Talagang may Hindi, mapasok meron pa. ganun talaga. Yung mga mabunganga eh. Ma-stress ka talagang ano yan. Sa iba po, hindi lang po. Oo, meron ganun kasama ko. Mga kasama ko, minsan nagkukwentuhan kami. Hindi namin pa. May problema sa misis nila. Pinapayuhan ko. Siyempre, 2 linggo, walang uwian yan. Alam mo naman, daddy mo, di ba? Sa PC. Isang buwan, walang uwian yan. Opo. Sinasabi sa miss ko yan. Tapos, ang assignment po na medyo delikado. Mobile. Alam mo naman ng mobile. Nung nasa mobile ako, ang trabaho namin, yung Timog Quezon Avenue, bantay ng mga bangko. Kung masagupa mo yan, patay si Papa Jack. Papa Jack, tatanong ko lang po, how different was your life nung nagtatrabaho pa po kayo at ngayon na retired na po kayo? Paano po ito nagbago? Ngayon, na walang, yung sa jail, sa police, stressful yan eh. Itong pag-retire ko, medyo na kumalma ang aking isip. Saka yung si Commander, hindi kinakabahan. May at peace siya, no? At Dahil... peace siya. Pag inutusan ako, at your service kaagad eh. Takbo kaagad ko saan. Napakasunurin niyo po. Pag sinabi, ipagmaneho mo ako, ihatid ko rito. Apo. Friday. Ganun talaga eh.
Ako pinagpapasalamat ko sa Diyos at ako'y walang karamdaman. Malakas pa nga ngayon. Makakalakad pa tayo 3 oras dire-diretso. Ha? At wala naman tayong high blood. Wala naman tayong diabetes. Opo. Wala tayong arthritis. Napaka-healthy ni Papa Oo, Jack. napaka- Bukod sa sa pag-aalaga ng inyong misis at sa pag-uutos sa inyo, Oh. saan niyo po ina-attribute yung ganyang pagiging active niyo, pagiging healthy niyo? For example, ano pong exercise ginagawa niyo? Ano ba yung mga kinakain niyo? Bawal talaga sa akin yung mga kumukha ng lechon. Talaga umiiwas po kayo sa mga ganon. Ang anak ko kasi nurse nasa Japan na siya ngayon, umalis ng July. Nung sumulat siya, umalis siya ng June 2. Ang haba ng sulat. Daddy, sabi niya, yung pagkain mong sobra, tanggalin mo. Isang tasang kanin ka lang sa tanghali. So nagme-measure po talaga kayo. Oo, isang tasang kanin. Huwag kang matutulog ng busog. Kaya pinakakain ni Pastor kayo, Pastor, di na po kakain ka. Pinagbawal sa akin yun. So talaga may control sa food si Papa Jack. May control na. Sa exercise naman po, Yung nga, sa umaga, pagising ko, push up ako ng mga 100 Gs. 110 po Oo. na push Wow. up. Hindi sa simento, yung ano, may yung- elevated po may na elevated platform. mababaw, Ayan, opo. Opo. Pagka sa flooring, mga 50. Parang table po, no? Table or cabinet. Yung monoblock na mga ganon. Doon Yun ka, po ang doon ka. ginagawa Oo, niyong base. Para lumitan siya 110 mo. po. 110. A day, every Araw-araw morning. yun? May break po kayo. Sa umaga. Ilang sets? Pag di pa nag-almusal, Opo. 110. Mhm. Ngayon, pagka na medyo after 2 hours, nag-almusal na ako, after 2 hours, medyo gutom ka na. Another 110. Wow! Okay. Ganun lang. Ganun lang po. Iba po pinagkakaabalahan bukod sa pag-push up. Yung nga, pagkatapos magdidili ka na ng halaman. Yun. Magwawalis. Pag sinabi ni commander na marami ka na laban sa task, baba mo na. Lalabak mo na. Workout din yun. Workout din yun. Pagkatapos nun, punta ka sa palengke, buka ka din punta ka sa palengke, bili ka nito. Bili ka, takbo na naman ako. Bumalik. Alam mo, I believe yung retirement din ni Papa Jack, no? It enabled him to have more time with his family. Tama po ba yun, Papa Jack? Ano po ang naging role ninyo sa pamilya after retirement? Ay, actually, in-explain na nga niya kanina yung mga ginagawa niya gawaing bahay. Yung role na lang ng family ninyo. Opo. Lagi ko kinako sa mga anak ko, sabi ko, kayo tapos na. Iyan ang paman namin sa inyo. Pasalamat kayo sa Diyos at nakapagtapos kayo ng kolehiyo. Kahit tayo medyo hindi naman maraming pampaaral. Di ba? Iyan, inyo yan. Si Jacqueline, tapos ng nurse. Nasa Yokohama, umalis ng June 2. Tapos itong pangalawa naman, si James, culinary. Kung dumating, alas 2 madaling araw. Si Jerome naman, computer science. Minsan, laging gabi rin dating yan. So parang lahat po na nakatapos na. Nakatapos Yeah. lahat. Nakatapos pa. Salamat sa Diyos na nakatapos sila lahat. So Papa Jack, ano po yung pinaka magandang bagay sa naging retirement? Ano yung pinaka... Something na pinagpapasalamat niyo po. Kasi parang sa kwento niyo pa parang mas gumanda pa yung buhay niyo. Mas Parang mas gumawa pa. masaya siguro yung buhay Kasi ng isang retired. wala akong inisip, hindi ang aking pamilya. Kako, lagi tayo magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating tinatanggap. Nagkabahay tayo dahil sa kapatid ni mami nyo na nasa Australia. Inatid namin nung Webes. Ay, kahapon. Apo. Pagdating naman po sa ministry, nagkaroon po ba kayo ng... More time? More time? Oo. Ano po naging epekto noon? Sabi ko, lagi kayong magbabasa ng Biblia, may Tagalog dyan. Gusto ko Tagalog Kasi pagka yung Bible English, gagamit ng dictionary. Malalalim. Pag Tagalog, diretso na. Oo, sa Tagalog, naintindihan ko. Yung sinasabi ko sa kanila. Kaya si Jacqueline, may dalang Bible yan sa Japan. I-witnessan mo ka ako yung mga kasama mo, basahan mo sila at manood kayo pag Sunday. Para malaman unong nangyayari dito. Gabi, na pag-usapan natin yung ministries, no? Siyempre, alam niyo naman po, itong Lighthouse Cafe ay isang ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church. Ano po? Actually, yung Lighthouse Cafe ay meron ding Facebook page. Kayo po ba, Papa Jack, may Facebook page din ba kayo? Facebook. Lahat sila may Facebook Kayo po, may Facebook account po ba kayo?
face off patay akin. Wala Kung akong wala Facebook. pang Facebook account si Walang Papa Jack, siguro pag uwi ni Papa Jack, dapat gumawa na siya ng Facebook account para makita niyo po yung updates natin sa ating Lighthouse Cafe Si page. Res, meron talaga pinapakita sa akin. Pero ako Ayan. talaga, hindi ko talaga maano yung parang inip na inip ako eh. Okay lang po yung Papa Jack. Oo, Hindi naman po kayo. si Miss ko Yan. lang nag-aaral na. Kung ano na lang natin ng tips siguro si Papa Jack. Oh, Or Papa Jack, advice. mga senior citizen Yan. natin dyan. Ano po yung siguro yung top 2, top 3 na advice na mga share ninyo? Sa mga senior, kailangan huwag kayong masyadong kain ng mga kamukha ng mga hamburger na yan. Kunting iwas-iwas dyan. Control. Karamihan gulay. Prutas. Kamukha sa amin, kaya lagi ako may malunggay. Kagabi, nagbe-blender kami ng pinya, saging, mansanas, carrots. Very healthy. Tsaka yung malunggay. Pagkatapos ko maghapunang alas 6, meron na si Commander. Nag-blender na kanina. Opo. Ayun na, yung isang basong yun. So Wala nang basically, kasunod yun. eat healthy talaga. Ayun na, wala nang kasunod yun. Oo. Tsaka mag-exercise po. Exercise, Papa Jack? yung Ayan. everyday. Nagwawalis ka, nakayuko ka. Ayan, Naglalaba kitang-kita ka, naman no? natin, Yun, Gabi, ganun, na ganyan. even senior citizens can have an active lifestyle or a Oo. healthy lifestyle. So, hindi nagmamatter kung anong age mo, you can always have an active lifestyle. Napaka-inspiring na testimony yan, Papa Oo. Jack. Thank you po, Papa Jack, for joining us at Lighthouse Cafe. And that's right, Rona, yung sinabi mo, it actually reminds me of the biblical passage in Psalm 92, verse 14, which says, "They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing." Of course, hindi siya literal na fat and flourishing, but flourishing in the many aspects of our lives, especially in our relationship to the Lord. Ngayon naman, alamin natin ang mga napapanahong mga katuruan mula sa Biblia, especially for our dear senior citizen. Let's listen to Bishop Ruben Abante as he imparts some practical biblical guidelines in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi ng Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyan po tayo ng magandang mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos para sa ating kabuhayan, pampamilya, panglipunan, ano po. And now for this episode, ay pinag-uusapan po natin yung tungkol sa mga seniors, ano po. Minsan iniisip natin na kapag may edad na po tayo, pat senior na tayo, ay hindi na tayo epektibo, ano po. But let's look at the Word of God and what it says concerning the aged people. Ano po? Walang offense, but this is just what the Word of God says. Ang sabi po sa Titus chapter 2 and verse 25, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. And then that the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Well, what things do we see here? Well, number one, ang salita po ng Diyos ay hindi lang para sa mga kabataan. Ano po? There are many passages in the Word of God na nagbibigay ng reminders, mga katuruan sa mga kabataan. O kaya naman sa mga middle-aged. But in this particular na subject po natin, na pinag-uusapan natin, ay ang aplikasyon ng salita ng Diyos sa mga may edad na, sa mga seniors, at buong paggalang po ng Hebrews sa mga nakatatanda. But let me say that the Word of God has something for everyone. And praise God for this thing. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay para po sa lahat. Sabi nga nung isa, hindi lang po pang pamilya, pang kung ano pang mga aplikasyon, and that's the Word of God. Kung kaya nga po, dito sa Lighthouse Cafe, ay nilalayon po natin na ibahagi po sa lahat ito. Sabi natin, where good talks happen. Sapagkat ang pananampalatayang Kristiyano ay dapat dalhin po natin sa mga tahanan, sa mga lipunan, sa government, sa kung ano pa man na personal na area ng ating buhay. Why? Sapagkat anuman ang ating katatayuan ay naroon ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos para sa mga seniors? Ang sabi, that the aged men, soberness is something that should be seen
in aged people. Yung bang tempered na po tayo, halimbawa, medyo nadaanan na natin lahat ng mga, challenges sa ating buhay. Kaya, we can take everything, in pace. Ano po? Nadahan-dahan, malumanay. Ano po? Hindi po tayo nabibigla. And then we can have temperance. Ano po? Yung bang bagay na hindi tayo impulsive, hindi tayo nakukuha sa mga biglaang mga bagay. And then sound in faith. Sapagkat inaasahan po natin na kapag tayo'y may edad na, ibig sabihin nakita na natin sa ating buhay ang maraming pagkilos ng ating Panginoon na pag-aralan na natin ang kanyang salita. In charity, isa pa pong area na kung saan subok na ang mga nakatatanda sa bagay ng pag-ibig. At minsan ang pag-ibig po ay kinakailangan ilagay natin sa tamang lugar. Ano po? And then in patience. Ano po? Sa pagkakaroon ng patient attitude sa lahat ng bagay. Sa mga kababaihan naman, ang sabi ay, likewise that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Alam niyo po, wala na pong ibang magandang teacher, kundi yung bang experience. And because the elderly have lots of them, ay marami po tayong maibabahagi sa mga nakababata, sa mga nagkakaroon ng pamilya, nagkakaroon ng anak. Marami tayong maaaring pagbilin sa kanila. Ano po? And then ang sabi, to love their husbands, to be sober, to love their children, to be discreet, and how they should be in their respective homes. Ang isa pong bagay na kung saan ang ating mga elderly ay magiging napakaganda ang kanilang presence ay yung pagpapahalaga sa tahanan. Kaya nga po, saludo kami sa inyo, mga seniors. At ang Lighthouse Cafe at ang Hebrews nating segment na ito ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa inyong presensya. God bless you po. And more power to you kahit minsan iniisip natin na lagpas na kaya tayo sa ating peak, sa ating strength. But God bless you. And the Lord use you more. Lahat po tayo ay maaari pa ring maging kapaki-pakinabang sa Panginoon, sa ating pamilya, sa ating lipunan. God bless you again. Lahat ng mamamayan sa ating bansa ay mahalaga at dapat pahalagahan, mula sa mga bata hanggang sa mga nakatatanda. Kagaya na lamang ng ating mga senior citizens o yung mga nakatatandang may edad na 60 pataas. Maging ang ating batas ay mas pinalawak ang mga pribilehyo at serbisyo na binibigay sa mga seniors, like the 20% discounts and VAT exemption for all the goods and services that they avail. Alam mo, Daisley, napakalaking bagay ang ganyang discounts, lalo na sa mga seniors na may maintenance medicines. Pero alam mo ba, ayon sa Commissions of Population, ang lifespan ng mga Pilipino ay humahaba pa. As of 2015, ang karaniwang lifespan ng mga kalalakihan ay umaabot sa 67 years old at 72 years old naman sa kababaihan. Ikukumpara natin yan ng lifespan ng 1970 na kung saan 57 years old ang karaniwang umaabot sa edad sa mga kalalakihan at sa kababaihan naman ay 61 years old. So mas humahaba ang buhay ng mga Pinoy. Magandang balita yan para sa atin. Kaya naman, ayon din sa isang pag-aaral na ginawa ng UP, mayroong significant na pagtaas sa bilang ng mga seniors nitong mga nakaraang dekada, from 4.6 million in 2000 to 6.2 million in 2010. Alam mo, Daislyn, maraming factors ang co-contribute sa pagkakaroon ng mahabang buhay ng mga Pilipino. At syempre, dahil humahaba ang buhay, mas maraming Pinoy din ang umaabot sa senior na edad. Doc, para sa kaalaman ng lahat, ano-ano po ba ang mga karaniwang mga sakit na nararanasan ng mga seniors? Usually, Daislyn, ang mga seniors, ang karamihan na kinocomplain nila pag pupunta sa clinic ay ang pagkahilo. So, nagkakaroon sila ng imbalance. So, yung disorder nila sa balance ay na manifest nila pag sila ay parang nahihilo, konting galaw lang. Sasabihin nila parang ang katawan nila ay parang nahihele.
So nagkakaroon din sila ng vertigo na tinatawag. Isa pa dyan, magkakaroon ng arthritis, rheuma, o kaya mga osteoporosis kasi habang nagkakaedad tayo, ang mga fluids ng buto natin ay bumababa. Kaya nakakaramdam tayo ng mga ganong simptomas. At isa pang complaint ng mga seniors pag pupunta sila sa clinic ay ang pagkamalimutin nila. So nagkakaroon sila ng Alzheimer's o kaya dementia. Kasi yung cognitive process ng habang nagkakaedad tayo ay bumababa din. Pero alam mo ba na ang leading cause of death pa rin sa mga seniors ay ang cardiovascular diseases, kagaya ng ischemic heart disease. Pangalawa dyan ay ang respiratory. So, ibig sabihin, kagaya ng TB, pneumonia, o kaya sa mga chronic smokers naman, yun yung chronic obstructive pulmonary disease na tinatawag o kaya COPD. At kabilang din dyan ang cancers. So, cancer usually pag mga senior niya, cancer sa baga, number 1 din yan. Tapos pag mga kababaihan, kakaroon ng cervical cancers o yung mga reproductive, since wala ng hormone, tumutubo din doon ng cancers. At isa pa dyan ay ang lifestyle diseases, kagaya ng mataas ang cholesterol, diabetes, yan. Tapos mga high blood. Ay, opo. Ang dami po pala, Dok. Pero ano po bang maia-advise ninyo sa ating mga seniors para sa early detection ng ganitong mga sakit? Napakahalaga, Daislyn, ang regular check-up na tinatawag, yung annual check-up. So, pag mga ganito, yung basic na ine-examine ay ang dugo. So, kailangan magpa-examine ng CBC, urinalysis, X-ray, o kaya mga blood chemistry na tinatawag. So, doon malalaman kung mataas ang cholesterol sa pamamagitan ng pagre-request ng lipid profile, o kaya kumusta naman ang kidney, ang liver. So, yung mga enzymes na nire-request pag blood chemistry ay nade-detect doon kung ano-ano yung mga sakit na pwede. Opo. May age po ba na dapat po magpa-check up na? Or- Pag mga ganun, Daislyn, lalo na pag mga cancers, pagdating sa mga cancers, no, kailangan as early as, sa mga kalalakihan, as early as 50 years old, nagpapa-screen na dapat ng prostate. Kasi isa sa mga sakit ng kalalakihan ay ang prostate cancer. So as early as 50 years old, pag wala naman risk sa family, pwede nang magpa-detect kung meron kang tumutubong cancer sa prostate sa mga kalalakihan. Pero pag meron naman sa pamilya, may mga kamag-anak na nagkaroon na ng cancer sa prostate, as early as 40, pwede nang magpa-examine ng ganong mga examination sa cancers. Sa kababaihan naman, yun yung tinatawag natin sa breast. Sa breast cancer, so usually kasi as early as 40 years old, kailangan magkakaroon ng annual check-up sa breast. So, ibig sabihin, may baseline tayong mammogram, tinatawag. So, pag wala namang tawag nito, mga high risk sa family, pwedeng nagkakaroon siya ng tawag nito, mas earlier than that. So, iba pang mga cancers detection, kagaya ng colon cancer. So, kailangan magpa-screen, colonoscopy at the age of 50. Okay. Meron po ba tayong usual profile na mga taong nagkakaroon ng ganitong mga sakit? Usually, pag mga profile ng pasyente ng mga ganyan, yung lifestyle nila ang no-observe natin. So, tinatanong natin kung kamusta, nag-smoke ba sila o kaya umiinom, kasi malaking factor yon para mag-develop ng cancers. Kasama na din po siguro yung genes po. Okay. Magandang mga advices po yan. Now, let's talk about improving or having a good lifestyle at their age. Sabi sa nabasa ko, Doc, mas nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng healthy lifestyle as one grows older. Tama po ba ito? Yes, Daislyn, kasi kailangan habang tumatanda tayo, mas active dapat ang lifestyle natin kasi habang tumatanda, lahat ng mga system ng katawan natin nagde-decline din, kagaya ng immune system, cardiovascular, tapos tawag nito respiratory. So lahat kasi, karamihan sa mga sakit sa pagtanda, nakukuha sa maling lifestyle. Kaya kailangan maingat na tayo habang tumatanda. So yung mga pagkain natin, mga nagkakaroon ng exercise, kailangan i-observe natin sa ating katawan. Ano naman po ang pwede ninyong mabigay na tips at mga paalala sa ating mga
seniors to still ensure a healthy and active lifestyle? So para sa mga seniors na gustong magkaroon ng active lifestyle pa rin, regular exercise will do a lot. Yung exercise naman na hindi na talagang tagaktak ang pawis kasi sa mga seniors na yan, so we have to consider the age. So simple walking, jogging, okay, biking, swimming will do. Even sa pag-garden, para at least na-exercise yung buong katawan nila. At isa pa, kailangan din nilang mag-join sa mga groups kagaya ng yun, may mga Zumba classes, 'di ba, sa mga seniors na kung saan konting kailangan gumalaw-galaw yung lahat ng katawan nila. Oo. Tapos pag release naman ng mga stress pagdating sa seniors, maganda yung may marami silang kaibigan. Para pag sa ganun sa pakikihalubilo nila, nare-relieve or natatanggal yung stress nila. Ay, opo. Kasi alam po natin na kapag mas tumatanda ang edad, ay nagiging mas emotionally unstable sila. Tulad po ng pagkakaroon ng depression po. Ayan, kaya sabi niyo po mas maganda po na magkaroon ng friends. Yes, oo. Isa sa mga base sa experience ko, Daislyn, sa mga pupunta, no, pag ang pasyente ko ay senior na, usually ang causes ng depressions nila ay dahil sa sakit nila. Kasi karamihan kasi mga seniors ngayon may mga maintenance na. So pag mga high blood sila, mga diabetes, mataas ang cholesterol. So, yun ang causes ng depressions usually. So, kasi paano sila magsusurvive? Dahil nga, yung pambili nila ng gamot, isang ano na yun, di ba? Isang cause na yung depressions. Kasi nga, hindi naman lahat ng mga seniors ngayon ay may sapat na naipon sa kanilang pagtanda. So, yung pambili na mismo ng gamot ay isang burden na rin sa kanila na nagkakos ng depression. Isa pa, pag yun nga, mga pasyente na na-stroke, number 1 na yan. So, ibig sabihin, yung part ng katawan nila hindi na gumagana. So, parang nagkakaroon sila ng insecurities na parang wala na silang silbi sa mundo. Yun. Tapos, marami rin silang mga ibang fears. Kagaya ng yun, pag nawala na sila ng asawa, so, yung ano nila sa buhay, pananaw nila sa buhay ay medyo nadidepress na sila. Opo. Gaano po ba kahalaga ang suporta ng isang pamilya sa mga mayroong depression po? Yan, napakahalaga, Daislyn, ang suporta na galing mismo sa pamilya. Kasi syempre, ang pamilya naman talaga ang nagbibigay sa atin ng kagandahan loob pag tayo ay nadidepress. Kasi malaking bagay yan. Napakarami pong insights na nakuha ko sa inyo, Doc. Kaya ngayon alam ko na kung paano ko mas iti-treat yung lola ko po ngayon. Kailangan din ng patience pala para sa kanila. So sa ang final tips ko lang sa mga seniors, no. So kailangan ang exercise ninyo ay dapat regular at ang pagkain kailangan healthy diet na rin tayo. Healthy diet na rin kayo. Kasi kailangan ang gulay, prutas, ang karne, if possible, 1 or 2 times a week lang. Kasi ang digestion ng mga seniors ay hindi na ganun kaganda. At kailangan din mag-enjoy sa buhay. At kailangan din, lastly, pag may nararamdaman, magpakonsulta sa doktor. Napakaganda po ng ating pag-uusap, Doc Lea. I'm sure ang mga senior citizens at mga kanilang kapamilya na nanonood ay may mga nakukuhang valuable information from our topic today. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating Doc Talks! Thank you for having joined us in our talks today here at Lighthouse Cafe. Siguradong marami na naman tayong nakuhang pagpapala mula sa ating topic ngayong araw, lalong-lalo na sa ating mga mahal na senior citizens. So be with us again next week as the Lighthouse Bible Baptist Church brings to you another episode of the Lighthouse Cafe, where good talks happen.